Samantala, dumating kay Adan ang apoy ng kasalanan, at naisip niyang gumawa ng kasalanan. Ngunit pinigil niya ito sa takot na kung susundin niya ang payo ni Satanas ay papatayin siya ng alaya. Pagkatapos tumindig sina Adan at Eva at nanalangin sa alaya, habang si Satanas at ang kanyang mga hukbo ay pumanaog sa ilog sa harapan nina Adan at Eva, upang ipakita sa kanila na babalik na sila sa kanilang sariling mga rehiyon. Pagkatapos bumalik sina Adan at Eva sa yungib ng mga kayamanan, gaya ng kanilang nakagawian, ng dakong takip silim. At silang dalawa ay tumindig at nanalangin sa alahaya. Ng gabing iyon nanatiling nakatayo si Adan sa pananalangin, ngunit hindi kaya alam kung paano manalangin, dahil sa mga pag-iisip ng kanyang puso tungkol sa pagpapakasal kay Eva. At nagpatuloy siya ng ganito hanggang umaga. At nang mag-umaga, sinabi ni Adan kay Eva, "Tumindig ka, pumunta tayo sa ibaba ng bundok, kung saan nila tayo dinala ng ginto, at tanungin natin ang alahaya tungkol sa bagay na ito." Pagkatapos ay sinabi ni Eva, "Anong bagay yun, o Adan?" At sumagot siya sa kanya, "Upang hilingin ko sa alahaya na ipaalam sa akin ang tungkol sa pagpapakasal sa iyo, sapagkat hindi ko ito gagawin nang walang kanyang utos. Baka niya tayo ipahamak, ikaw at ako, sapagkat ang mga demonyong iyon ay nagpaningas ng aking puso sa mga pag-iisip ng ipinakita nila sa atin sa kanilang makasalanang mga pagpapakita." Pagkatapos ay sinabi ni Eva kay Adan, "Bakit kailangan nating pumunta sa ibaba ng bundok? Manindigan na lamang tayo at manalangin sa ating yungib sa alahaya, upang ipaalam niya sa atin kung mabuti o hindi ang payong ito." Pagkatapos ay tumindig si Adan sa pananalangin at nagsabi, "O alahaya, nalalaman mo na kami ay nagkasala laban sa iyo, at mula nang kami ay nagkasala, kami ay nahugdang ng aming maliwanag na kalikasan, at ang aming katawan ay naging parang hayop, nangangailangan ng pagkain at inumin, at may mga pita ng hayop. Iutos mo sa amin, o Abera, yaawahan na huwag magpadala sa mga ito nang walang iyong utos.
baka kami ay dalhin mo sa wala. Sapagkat kung hindi mo kami bibigyan ng utos, kami ay masusupil at susundin ang payo ni Satanas, at muling ipapahamak mo kami. Kung hindi ay kunin mo ang aming mga kaluluwa sa amin, nang makalaya kami sa pita ng hayop na ito. At kung hindi mo kami bigyan ng utos tungkol sa bagay na ito, ay paghiwalayin mo si Eva sa akin at ako sa kanya, at ilagay mo kaming bawat isa sa malayo sa isa't isa. Subalit muli, o alahaya, abeya, awa, kapag inihiwalay mo kami sa isa't isa, ang mga demonyo ay manlilin lang sa amin sa kanilang mga pagpapakita, at sisirain ang aming mga puso at dudumhan ang aming mga pag-iisip sa isa't isa. Ngunit kung hindi ito ang bawat isa sa amin sa isa't isa, ito naman sa pamamagitan ng kanilang pagpapakita, kapag sila ay nagpapakita sa amin. Dito nagtapos si Adan sa kanyang panalangin.